Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Papa O, as in Ojit niya. So, wala po tayo sa likod ngayon. Busy silang tatlo. Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihil sa amin? I-chika mo na! Dali! Ako, alam mo, nobody is indispensable in this business. Ay, lagi ko talaga ba sinasabi na? yan. Oo. Oo. Laging may kapalit. Oo. Pagka ganyan. Kaya naman anyway, hindi naman, joke lang naman yun. Kasi si Jex ay pinatin ng ghosting. Yes. Yung preview. Advanced screening, ika nga. Yung kay Fiang na kay Fiang at kay JM. Yes. At ibabalita niya yun mamaya. Oo. So okay na kay ni Fiang kasi umaten. Bakit hindi naman kami nagkaaway ha? Nagpapayo lang naman ako dito bilang matagal sa industriya. Pinapayuhan ko yung baguhan. Para hindi na siya magkamali. Para sa susunod, alam na niya yung gagawin niya kung ano dapat ang iasal, ang iugali dito. Kasi kung ganyan, na puro... Teka lang eh. Hindi ka naman galit. Hindi. Sorry. Hindi, pero we're so happy for Fiang at JM. Yes. Na meron silang ghosting na palabas sa I1. Yun. Oo, diba? At yung I1, 35 pesos lang. Ano pa naman? Sangka pa, yan diba? Yan na ngayon ang bagong TV, ha? I1. Oo, tapos narinig ko nga yung theme song nila eh. Ano? Yung jingle? Ano? I want TV! You're the one! Mali! Ano ba? I want TV. Ang wagas na pag-ibig. Yun! Ay, Diyos ko, ang dami na nagsasubscribe ngayon dyan, ano? Kasi pag 1 year, di ba mas mura? Hindi kasi yung hindi nila napapanood sa TV, dito nila napapanood, katulad ng ghosting. Tapos meron pang yung sa Spike. Love at First Spike. Ni Emilio Daes. Andyan din si River Joseph. Di ba? So mga exclusive doon sa I Want lang mapapanood. Saka yung yung sa mga LGBTQ. Doon din. Hindi natin napapanood sa TV yan. Sa I1 lamang, sa I1. Kaya naman, nagpupuntahan na doon sa at saka, di ba na nabanggit mo, pag 1 year subscription, mas mura. Parang 315. 315. Kaya subscribe na po tayo, no? Di ba? Diyos ko. Yes, na-invite nga tayo sa bagong series na mapapanood sa I Want. Ito ay ang Ghosting. Ang rom-com series na ito na pinagbibidahan ng PBB Gen 11 ex-housemate na sina JM Ibarra at Fiang Smith. Medyo may twist ang series na ito na may 8 episodes. Makakasama ng JM Fiang sa series na ito sina PBB Connect ex-housemate Kobe Brown, PBB Lucky 7 ex-housemate Vivory, PBB Community ex-housemate Zach Guerrero, kapamilya singer Jello Marquez, at ang mga veteranong aktres na sina Piwi O'Hara at Ses Quezada. Ang advance screening na ito ay dinaluhan ng mga influencers at ang mga fans ng JM Fiang. Kasama na rin ang mga fans ng ibang cast ng Ghosting. Nakita ko ding dumalo sina Rochelle Panganiban at Ivana Alawi. Medyo nabitin nga lang kami sa advance screening na ito kasi isang episode lang ang pinanood sa amin. Kaya mukhang aabangan na lang natin ang ibang episode nito sa I Want. Ang Ghosting ay mapapanood sa I Want simula July 19, 8 p.m. Naku, siguradong maraming excited dito, lalong-lalo na ang mga fans ng JM Fiang. Anyway, ayan, going back. Yung namamayagpag talaga na yung mga yung mga career na mga galing sa PBB. Katulad nitong si Shubi. Si Shubi, Del Rosario. Alam mo, ang tagal ko siyang hindi nakikita kasi dati kalaptin siya ni Ann Curtis. Hindi, mali. Si ano yun? Shubi yun. Shubi. Sino to? Si Shubi. Etrata. Diba? Ng PBB, yung kapartner ni Klang. Biro mo magkakaroon na siya ng show with no other than Mr. Ding Dong Dantes. Ay, ano pa magat? Master Cutters. Master Cutters. Kasama ba dyan si Kuya Germs? Showman yun! Master Showman! Mali! Ano ka sa likod ko? Bagay ka
sa likod. Mali! Ito naman, no? Ay, naku. Sandali, alam mo, kanina ako naiingit sa baklang to. Hoy, lakad ka ng lakad. Nakakaloka ka. Diyos ko, ba't ka ba lakad ng lakad para kang... Actually, hindi ko alam kung magpupromote ba ako ng pelikula ko or pupunta ako sa gym. Bakit? Sa outfit ko, di ba? Oo, ma'am. Kung saan pilates mo? Pelikula ako. Anong pelikula mo? Ito ko. Oo, hindi makita mukha mo. Ayan. Diyos ko, kaya naman palalakad. Oo. Sabi ko sa'yo, mamaya mo na pa-approve sa akin yan. Kung lakad ka ng lakad sa likod, nakakaloka. Promotion material. Oo, yan. ano, nandito ka? Nandito ako sa Saan? movie. Saan dito? Wala ka naman. Wala naman yung pangalan mo. Hindi, may mga... Kasama ka ba dyan direct? Oo, kasama ako sa pelikula. Nahirapan ako sa role na to actually, kung tatanggapin ko ba or hindi. But finally, nag-decide ako na tanggapin ko yung role. Anong role mo? Passerby. Ang tanga. Ay, ikaw pala yung nasa umpisa ng pelikula. Yung kasama ka ni Sanjo naglalakad. Dahil galing ka rin ng Dubai. Yes. At siya yung galing ng Dubai na may bit-bit na SM na plastic bag, Oo, hindi. Kasi nga na-miss niya. Na-miss SM. Pero ito, exclusive sa SM. Yes. Kaya rin nga SM na bag siya. Kasi exclusive nga itong How to Get Away from My Toxic Family sa SM Cinemas. Yes. Na ngayon ay pwede na kayong bumili ng tickets kahit July 30 pa ang showing. Next week na yung July 30. Makakala niyo po malayo pa, ha? So, andyan ka. Nandito ako sa pelikula. Grabe yung excitement mo, no? First movie ko to, Ochi. Wow! Ay, taray! Ano feeling mo may susunod pa? Di ba meron sa isa ba mo ipoproduce? Pangunahan mo nga. Napangakuhaan mo na ng role? Ewan ko dyan Oh, promise me? Oo. Anyway, gusto mo bang maglakad-lakad pa dyan? Ay, hindi na, nakapromote na ako. Pumupo ka nga, nairita ako sa'yo. Pumupo ka dyan. Habang nagbabalita kami, makinig ka. Oo, Yes. Habang naka-outfit ka ng Pilates. Na-hurt ako, ha? Hindi kayo updated na may pelikula ako. Diyos ko, mas na-hurt kami nung nalaman namin andyan ka pala sa pelikula. At saka mas na-hurt kami nung inangkin mo siyang pelikula mo siya. Oo, Diyos ko. Ikaw ba si Arsenio? Diba? Anyway, mamaya ipa-plug natin yan dahil meron niyang US showing. Yes! Nandiyan kami sa US. Pero bago yan, yung July 26, nandiyan kami sa Dubai. Yes! Ayan ang detalye, ayan ang ticket price, at ayan yung may meet and greet. At andyan din kami sa July 27. Sa Abu Dhabi. Alam mo, mas gusto nilang nakataas ng ano, kaysa nakikita yung mukha mo. Ayan, at syempre, magkakakuliti ka pag sumilit ka. July 27 sa Abu Dhabi. Yes! Nandiyan kami. Tapos sa August 22, nandiyan naman kami sa Michigan. Wow! Diba? Kasabay ng showing na yan, kahit wala kami, nasa New Jersey naman ang pelikula na yan. Oh, di ba? Diba? At syempre, July 23 sa San Diego. Wow! Ayan din ang detalye, dalawang showing yan, ha? Wow! Kaya pwede kayo mamili kung aling oras dyan. Yes. Ayan, Tapos sa August 24, sa Sanfo naman, sa Baltic. Wow! Ayan po ang detalye, ha? Ang taray. Andyan din kami ni Mama Loy. Yes! Ayan, para sa meet and greet. Ito pa ba? Yun na ba? Tapos na? Ay, nako, inaayos pa yung Las Vegas ng August 25. Wow! Diba? Siyempre, mag-ano muna kami, kikitain muna natin si Maring Rose Santos ng White House Cares dyan sa New York. Yun, siya rin isa sa mga sponsors natin dyan siya yung nagpalipad sa atin doon. Thank you, Miss Rose. We love you. Ng White House Cares, kaya yung mga NCLEX sponsors dyan. Yes. Naku, pwede kayo manirahan dyan sa New York, basta sipagan nyo lang. Tama. Dahil yung kapwa Pilipino natin gustong tulungan ng mga kapwa niya Pilipinong nurse. Yes. Ayan, si Maring Rose, yan ang sagot. Magtiyan na kayo sa White House Cares. Legit po yan. Ayan ha. At syempre, naku, pag-usapan na natin ito. Ano yun? Diyos ko, naitawid din natin, hindi ba? Nang hindi halata, Ay nako, pero July 30 yan. Diba? Ayun na nga ulit si Shubi. Ano nga si Shubi? Ayun na nga, meron na siyang bagong show. Kasama din nila si Charlie Fleming. Yan. So, yung konsepto ng Master Cutter, hindi pa natin alam kung ano. Pero nakakatuwa, di ba? Pinag-aagawan si Shubi ng unang hirit,
pati nung pinasarap, di ba? Lahat gusto talaga maging part si Shubi nung kanilang mga show. I-guest, or di ba nag-showtime din minsan si Shubi. O yun. So talaga dito natin mapapatunayan na talaga rin malaki yung epekto ng Pinoy Big Brother, no? Pag napasali ka doon. Kasi hindi lang yung mga kapamilya na taga Star Magic ngayon yung nagkakaroon ng mga shows. Kita mo pati silang mga taga Sparkle. Isa-isa na nadadagdagan yung mga shows nila. Congratulations! Bongga! Mama Doy, may tanong ako. Ano yun? Yung show ba ni Ding Dong pati ni Shubi is mananahi ba sila doon? Ay, hindi ko pa nga alam. Master Cutter, no? Parang yung sastre. Yung Taylor, di ba? Usually Master Cutter yung tawag doon. Baka mamumutol. Ha? Nang ano? Ay! Basta abangan natin yan, and we're so happy for Shubi. Yes! Sabi nga yun, nasa iyo na ang lahat. May bagong show. May gwapong tall, dark, handsome. Ikaw na Shubi! Mama Loy, kakatayin ba ni Ding Dong dyan yung tatlong 25 lang ang aking kailangan? Parang ibang Ding Dong. Gagaban sa ato yan. Ba't pare-pareho kayo nasa likod? Ganyan ang galing nyo. Akala ko Ding Dong. Ding Dong Dantes to. Ding Dong Dantes ba? Oo. Ano na Orient? Ay nako. Basta ang ating pagbati. We're so excited for Shubi. Yes. Kasi alam mo, para siyang si Melay na nakita ko. Actually, Nay, parang parang younger version ni Melay. Ang cute ng kanyang punto. Diba? At saka proud siya, di ba? Correct. Katulad ni Miss Melay, kahit na iba binabash yung kanilang accent, proud sila. Pero nakakaloka to, ha? Hindi tayo proud dito, no? Saan? Ginawa ng meme si River Maya, yung sa PBB, na River Maya o River Joseph? Ang tagal. Maloy. Nag-joke ako. River Maya, River Joseph. Ano ba yan, Mamaloy? Palit kayo direct. Teka lang. River Maya, River Joseph. Naguluhan ako bigla. Anong name? Dahil nililig siya kay Red Auntie. Ha? Hindi nga kasi ginawa ng meme si River na nandun siya sa condo unit ni Red Auntie. Ayan nakakaloka. Buti na lang alam ng mga tao na meme yun. Obviously, sa China yun ginanap. Kung saan si Red Auntie nga, parang naka 1,600 something na lalaki na nai-book dun sa condo niya. 1,600. Tapos yung ibang mga bading nga, inggit na inggit sa kanya, sana daw all. Di ba may mga ganyan? Nakakaloka. Tapos di ba nung lumabas daw yan na yung iba doon, alam na hindi siya girl pero willing. Willing. Nakakaloka. Dapat naman napunta dyan si River Joseph? Hindi kasi nga syempre, laging pabukol kong sa girl fans niya si River Joseph talagang parang hindi naman nagagalit, pero feeling mo galit. Diba? Baka nabangga, nauntog. Hindi ko alam, basta telag. Telag. Ang telag ay baligtad ng galit. Yung pala yun. Anyway, basta meme lamang yan. At syempre, ang ating ding feeling na sisikat itong si River Joseph. Yes. Lahat naman sila actually na, di ba? Maganda yung nagawa sa kanila ng PBB. Totoo. Kaya nga yung iba, maraming gusto sa next collab, ay gusto nila na yung mapabilang sa PBB. Nung finals night na nabanggit ni Bianca Gonzalez na magbubukas ulit for another collab ngayong taon yung bahay ni Kuya. So, is it safe to assume na mga kapusot kapamilya ulit yung magsasama dyan? Malamang kepweng. Gusto mo yung mangkepweng? Malamang kepweng yan. So, paano yan? Hindi na yung batch ni Fiang ang pinakasikat. Diba? Parang gusto yung direct na ba? Alam ko nung bata-bata ka direct, sumali ka ng That's Entertainment. Ha? Nabilang sa'yo ni Kuya James. Ito 100, uwi ka na sa inyo, hinahanap ka na ng nanay mo. Binigyan naman ako ng schedule ng Wednesday audition, hindi nakabalik. Pero nag-practice na ako. Answer ako ng dalawa. Akala ko, pinabalik siya ng Wednesday kasi maging Wednesday edition na siya. Yung pala Wednesday audition.
Ay, nako. Anyway, ito pa isang intriga na dapat nating linawin, ano? Ay, nako, linawin mo talaga yan, Nay. Ano ba yung issue? Eto na nga, kasi may mga lumabas na mga photos ni Richard Gutierrez na kasama si Charlotte Winter. Bakit? Doon sa picture, nasa event daw sila. So ngayon, ang daming mga nagko-comment na hiwalay na ba si Barbie Imperial at saka si Richard Gutierrez? Bilis naman. Hindi sila hiwalay, ha? Hindi porke may nakatabi sa isang picture o sa video na babae si Richard Gutierrez ay yun na yung ipinalit niya kay Barbie Imperial. Katunayan, meron tayong nakausap na super duper close kay Barbie at kay Richard. At ang sabi nito sa akin, si Barbie at si Richard pa rin. Yung video at yung picture na nakita doon, kasama yung babae, anong pangalan ng babae? Si Charlotte Winter. Si Charlotte Winter. Ay last year pa daw yan. Sa isang birthday kung saan doon lamang daw nagkita yung babae at si Richard. At umupo kay Richard at nagtanong-tanong. Umupo kay Richard? Bakit? Bakit umupo? Umupo sa table kung nasaan nandun si Richard. Alam ko kay Richard. Palibasa gawain mo, no? Anyway. Hindi Mamatay. Hindi ako makahinga. Eka lang. Yan ang sinasabi. So, okay na. Okay, diba? Hindi, nakitable lang sa kanya. Tapos mga 1, 2, 3 minutes, ganun lang daw ang usap. Kasi tinanong si Richard kung kumusta ang showbiz at yung magtanong lang tungkol sa industriya. Yun lang daw yun. So casual lang nagsitahan? Last year pa daw yan. Kaya nung nagtataka si Richard kung bakit yan lumabas, last year pa daw yan. At kung mapapansin natin dyan sa video, no, parang may patago na nag-video. So, hindi nila alam. Kaya sabi ng friend ni Richard sa akin, parang may intensyon na talagang gustong mag-artista ng babae. Dahil, bakit daw last year pa yun, ngayon lang inilabas? Bakit daw ipinost yung video na yon? So, feeling tuloy nung kaibigan ko, yung common friend namin ni Richard, na parang gusto raw pag-artistahin talaga yung babae. Dahil nga una, nagtatanong na kay Richard. Ngayon, naiintriga ngayon kay Richard. Kaso isang taon na? Ang tagal naman, sobrang delayed yung pagkapos. Kaya nga, so yan ang malinaw, si Richard at si Barbie Imperial pa din. At mas magandang pag-usapan yung pagtatapos ng Incognito. Ay, oo nga. Diba? May season 2 daw ba? Wow, oo nga. Tapos na, meron na raw parang mga ginugroom na bilang mga batch 2 ng Incognito. Ang abangan natin kung yan ay matutuloy, ha? Ang importante dito, nagpaalam si Baron Geisler dahil nga napatay siya. At ang dami talaga tayong comment na nababasa na hinayang sila kay Baron ba't daw namatay. Gusto ko sagutin sila na tapos na ho kasi yung Incognito. At ganun talaga. At least namatay nang may katuturan si Baron Geisler doon sa Incognito. At saka may arrive, may dating yung pagkamatay, di ba? Kaso na, di ba yan ang lagi mo sinasabi? Pag sa teleserye, sana wag kang papatayin para pwede kang makabalik. Hindi na siya makakabalik pag Ako yun. Hindi ko alam kung ano. Kasi kaya nan, kung magkaka-season 2, edi wala na si Baron. Hindi, alam mo, sa umpisa pa lang, sa pitching pa lang, o sa story conference pa lang, inaano na nila yan eh. Nag-uusapan na nila yan, mamamatay ka, pero bandang ending na yan, kasi pa-end na rin naman. Kasi, tinan mo yan namatay si Baron doon. Siya yung pinakanapansin kasi siya yung namatay. Siya yung pinanghinayangan ng mga tao. Tama. Na bakit namatay, di ba? Mabait pa naman daw at matulungin doktor sa grupo. Yes. Di ba? At ang nakakatuwa nito, si Richard at si Ian Veneracion, ginaya nila yung eksena nila nung bata sila. At nung lumaki sila, ayan Sabi hindi nga pwede ang gusto mo tigas naman ang ulo mo Bakit hindi pwede? Ang kulit mo na, sabi hindi pwede. Bakit ka pumayag? Siguro walang hiya ka din katulad nila, no? Uy, hindi ako walang hiya, Sinusunod ko lang mga utos ni Rocco, Kung hindi ko walang hiya, duwag ka. Hindi ako duwag, Kung hindi ka duwag, tanggalin mo to. Sinabing hindi nga pwede yung gusto mo. Bakit hindi pwede? Ang kulit mo, basta hindi nga pwede.
Bakit ka pumayag? Siguro walang hiya ka rin katulad nila. Uy, hindi ako walang hiya. Sinusunod ko lang yung utos ni Coco. Hindi ka walang hiya, duwag ka. Uy, hindi ako duwag ha. Kung hindi ka duwag, tanggalin mo to. Kalahin mo? Nagawa natin uli yung eksena ngayon. Diba? Nakakatuwa. Diba? Ang dami talaga nila mga memories din sa Incognito na yun. Correct. Lalo matagal-tagal din ng pinagsamahan nila dyan. Correct. At saka, yun nga, yung nabuong bond. Kasi halos lagi sila yung magkakasama dahil nga maliit na grupo lang sila. Diba? Correct. Oo. At ito na nga, hindi ba? Okay. So, ito pa blind item lamang nating sasabihin ito ha. Kasi ano yan? tinaasan ko to ng kilag eh. Kanan o kaliwa? Parang Jacqueline Jose, saan mo gustong tumulo ang luha? Kanan o kaliwa? Ganyan. Ito naman, itinaas ko yung aking kaliwang Ay, ganyan kataas? Oo. Tinaasan ko ng kilay kasi ano ba to? Kasi nachichismis na may anak na raw itong actress doon sa isang aktor na gwapo. Ay! Oo. Na hindi na kung mapapansin daw ay matagal na nawala sa sirkulasyon itong babae. Oh? Kaya ipinapalagay ng iba na nanganak na daw ito. Huh? Tinaasan ko lang ng kilay, parang hindi totoo, sabi ko. Naku, OG, kilala kita ha. Bakit? Yung ganyan-ganyang taas ang kilay mo, 2013 pa kitang kilala, alam ko yan. Salamat. Siguro ipinaputo sa ulo mo. Oo, hindi. Hindi, ako talaga promise, hindi ako naniniwala. Kasi, chismis pa lang yan, tapos laging nabablind item, tapos sinasagot sa comment section na sila nga yun. Sino sila? Yun na nga. Diyos ko, ang hirap eh. Ang hirap. Sino? Diyos ko, ano ba? Clue! Basta, Ha? Sino nga? Basta, mahirap eh. Basta may, sa lalaki, may letter, yung initials niya. O meron siyang letter A. Sa babae rin, meron letter A. Ha? Diyos ko. Talaga? Si Kristen Reyes? Kaka, malayo ko na investigation, pero hindi naman pa dyan, sampalin ka daw. Bakit parang isa ugali nung nasa likod? Anyway, basta, yan hindi ako naniniwala dyan. Lalo't higit, hindi tayo basta-basta mo naniniwala doon sa mga obserbasyon ng mga tao na bakit daw medyo may umbok na yun siya nung actress. Buntis daw ba ito? Nakikita ba ngayon yung isang actress ha? Oo, nakikita ba ngayon yung actress? Aktibo? Lalo na kung nakakakita ka, hindi ka bulang. Nakikita mo. Active ba siya? Yung lagi ba natin siya nakikita? Active, oo. At ang itinuturo nga raw ama, ito na, diba yung mga netizen, may ganyan, ang tinuturong ama daw ay yung isang non-showbiz. Na jowa. Kaya, ay sabi ko, ano ba itong mga espekulasyon na to? Bakit umumbok lang o baka naman kakakain lang. Kaya umumbok ng bahagya yung tiyan. Or kaya mas madalas kasi minsan ay dun sa cut ng damit. Di ba may mga damit na medyo nakakaumbok ng ng tummy, di ba? Di ba? Diyos ko naman. Saka lang naman tayo maniniwala or hindi maniniwala pag narinig na natin yung mga nabanggit natin ditong nabablind item, kung ito'y i-deny nila o ikukumpirma nila. Tama. Ang importante sa ngayon, parang hindi ako naniniwala dyan. Yung mga ganyan mo talaga, OG, no? Pati ako nagdududa. Alam mo, next time, last mo na tong upo. Sobra kang Next movie na. Ay, nako. At ito pa, isa pang balitan doon. Ay, ano pa yun ay? Ay, nako. Eto. Wala talagang magawang ibang netizen at ilang pages sa pagbabalitang yumao na ang batingang aktor na si Dante Rivero. Abay, nilinaw na nga ito ng CCM Film Production si Coco Martin na wala itong katotohanan at patuloy pang nagtitaping ang aktor sa Batang Quiapo. Kaya itigil na sanang pagpapakalat ng fake news para lang umani ng views at engagement. Hala, sige kayo, ang karma, tandaan, digital na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy, manunod po
sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click yung left subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode na meron kayong komento sa lahat ng chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. And as promised, meron na naman po tayong bagong condo makeover na nakapost dyan ngayon. Yan, ako magkasunod Anong size ng condom na yan? Night condo! Condominium! Akala ko condom. Sorry. Andyan po yan, nakapost po ngayon dyan sa aming pong YouTube channel. And of course, thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Maria Ignacia sa tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Ayan, so medyo hindi tayo nakapag-foundation ngayon dahil nag-PRP with Exosome po ako kahapon. Kaya medyo namumula ang ating skin ngayon. Para po yan sa Acne Scar Revision program. Ako naman gusto na isang araw, yung isang ali doon sa Robinson's Magnolia. Sabi, bakit ang glow-glow mo? Sabi, ito po yung yung drip. Yes. Galing sa Envy Skin Beauty and Wellness. Kasi galing Switzerland. Important. Try niyo po magpa-drip sa kanila. Yes, di ba? Talagang siya, concentrated. Yes, di ba? Ang taray. Talagang nakaka-glow talaga ng skin yun. Correct! Ng collagen, tapos L-carnitine, lahat. Yes! Tapos vitamin C, lahat ng vitamins. Gluta, zinc, iba-iba. Yes. Ayan. Siyempre, dyan lang po yan. Tapos nagpapaano ko weekly ng facial. Wow. Kaya naman, I look 41. Wow! From the age 55. Diba? Kaya yung skin age, diba? Yes, just ask Envy. Yes. Diba? At syempre pa, ang ating ngipin, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Diba? Diba? Our Gorgeous Smile from Doc JC Solis. Ng Gorgeous Smile Dental Clinic, dyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King. Yes. At doon lang din po sa tabi naman ng Christ the King, ando naman ang Anytime Fitness na nagse-celebrate yung Hemady branch ng kanilang 10th year anniversary. Happy anniversary po! Thank you, Miss Ivy and Coach Mark! Ayan. At syempre pa, Direct Paul, ang walkout queen. Mamaya ka na mag-walkout sa sampalin. May channel ka, di ba? Oo, Direct Paul malapit na magbalik. Wow! Malis ba? Hindi nila namalayan. Nanahimik lang. Nanahimik. Okay. Ayan. At syempre pa, Direct Paul, maraming salamat para mas magaling ka kay Jegs. Jegs, maganda na pagkakabalaan. Okay, so syempre ang atin naman meron tayong film showing ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. O yung mga nasa Paris. Oh! Paris! Yes. Ito nga Di ba dyan yan sa Retiro? Paris Retiro. Paris Overload. Ayan sa Paris, France. Club de Etoile Cinema. Ayan, sa 14 Rue Troyon 75017 Paris. Sa August 9, Saturday, 5 p.m. August 10, Sunday, 2 p.m. Wow! Kontakin niyo po ang Marana Events, si Mar at si Ana. Ayan po yung kanilang numero, ha? Yes. Sa London. Oh! Diba? August 9 din, Saturday, 12:30. August 10, Sunday, 12:30 din. Sa Genesis Cinema, London, Mile End Road. Sa London E1, 4UJ. Yes. Yan, sa 9 and 10 din. At for your tickets po, ayan po, mag-book po kayo dyan sa email na yan, ha? O kaya i-call nyo yung number na yan. At sa August 9 and 10 pa rin. Taray! Sa Galway, Ireland. Ay! Sa... Hindi tayo nagpunta dyan. Walang naimbita sa atin, pero at least andun ang pelikula natin. Yes. Ang iCinema Galway. Yeah. Sa Ireland po ito, sa Well Park Retail Park at sa Well Park Galway, Ireland. August 9, Saturday, 6:30 p.m. at August 10, Sunday, 4:30 p.m. Ayan, book niyo po yung tickets nyo kay Maida at kay Vincent. Ayan po yung kanilang mga numero, ang taray. Maraming salamat sa ating promoter dyan. Imagine ninyo, ha, itong pelikulang ito na talaga namang marami nagkagusto, kaya sila mismo
yung nagsisilbing promoter natin sa iba-ibang bansa para masaksihan din nila, ma-experience nila ang pelikulang ito. Ang dami pa na yung mga humihiling na sa kanilang mga bansa din. Meron sa Canada, meron sa Greece, di ba? Yung mga nakikita natin ng mga comments, di ba? Na kung gusto ba nilang mag-showing doon sa kanilang bansa, sinong kukontakin? Ayan, si Kate Valenzuela. Ayan. Ito po, yan, mag-email lang po kayo kung gusto nyo magkaroon din ng screening kayo dyan. Syempre, kailangan kumita rin sila kahit paano, hindi ba? Ayan po, si Kate Valenzuela po. Kung yung mga nasa ibang bansa, excited na mapanood yan. Yung mga nandito sa Pilipinas, July 30 na po, Simula na po yan, July 30. Bili na po kayo ng tickets niya. Tandaan na rin mga black screening na, di ba? Yung mga black screening. Thank you so much kay Heavenly Desserts, si Chef Jeng, at si Papa Ferds, no? At ang cornerstone naman ni Erickson Raimundo. Oo. Ayan, thank you rin sa Sushi Pie at sa Mama First. Ayan na. Tapos sa SM Angeles naman, courtesy of Beauty Derm ni Miss Raytan. Yay! Ang dami! Dalawa ang kanyang pa-screening dyan. Parang kailangan na natin sumakay kay Mrena para nililipad lang niya tayo. Manananggal. Gada ka. Si Sol Aragones naman, August 1 din. Sa Laguna, sa SM San Pablo. At saka sa Calamba, dalawa. Sa Augusto naman, si Princess Revilla. August 3 naman, ang Kasuso members natin. Ng Kasuso Foundation. Ayan, nanonood din sila. Ayan ay sa kagandahang loob ng pinagsama-samang puwersa ni Miss Jeannie, Wang's Events ni Jennifer Santos at ni Jeremy Fabian at si JC Solis. Ang si ND Doc. Skin Beauty and Wellness ay meron din. Papahuli ba naman? At si syempre Angelo Dominguez. At saka yung mga supporters at mga fans ni Zanjo Marudo ay magkakaroon din. Si Silvia Sanchez meron din dalawa sa SM Butuan. Kasi ang dami, gusto nakakaloka. Nakakatuwa naman po. Kasi yan pong mga nagba-black screening na yan, napanood na po nila. Kaya naman gusto sila nila i-share. Sa kanilang mga workers, sa kanilang mga kapamilya, friends, di ba? Kaya po sila nag-black screening. Lalo na si Miss Rose Portugal Legazpi ng North Asia Central. Manpower. Nagpa-black screening din. Ang taray, hindi pa? Ang dami. Sorry, yung iba hindi pa namin talaga, di ba, ang dami nagpa-black screening. Maraming salamat po. Siyempre, ang aking panayan naman kay Johnny Chotico. Sino siya, Nay? Siya yung grand winner ng Fear Factor, Pinoy. Di ba nahuli siya, nakulong siya for 6 years. Tapos, nag-ibang tao, eto. Ang el último participante ng Pinoy Fear Factor Argentina, South America, Johnny! Winner ng Pinoy Fear Factor na si Johnny Chotico, nakakulong matapos mahuling gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Bakit ka nawala? Imaginin mo, ang ingay-ingay mo nung 2009, lalo na nung nanalo ka. Tapos bigla kang nawala. Na-set up ako. 6 years ako nakulong. Kaya ako nawala talaga sa show. Sino nag-set up? Siya nga yung ano. Inamin naman niya na siya yung nagpa-set up. Tapos sabi niya, nakakala niya sandali lang, gano'n. Tatakutin lang daw ako. Plus, yung mga nakasama ko, sila yung negative pa sa negative, Di ba? Sila yung mga taong walang solusyon dito, ikulong. Ayan. Alamin ang buong detalye niyan. Bakit siya nakulong? Bakit hindi siya nagsisi na siya yung nakulong? Sa OGDS Inspires po yan. Siyempre pa ang Ideal Vision, si Doc Jessica D. Talagang bumili ng maraming tickets. Para pamigay sa mga clients ng Ideal Vision. Para makapanood din daw mga clients ang mga tagatangkilik ng Ideal Vision. Maraming salamat. Thank you po. Doc Jessica D. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na. So tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot,
na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa ha? Ay! Chika mo na! Dali! Proud na proud siya sa pelikula na nandito siya. Pelikula niya? Pelikula raw niya. At gumanap siya doon bilang mister. Ha? Mister? Ni Ian Benaventura. Ha? Hindi ba nandun din si... Si Ian! Sila pala mag-asawa. Ha? Pero halata mo na. Lalambot-lambot paano asawa. Gusto nga yung may kissing scene. Sandali, passerby lang kayo. Ba't kayo makikissing scene? Diba? Tatawa si Arsenio habang pinanonood tayo doon. Kung ano yon, alamin nyo doon sa pelikula. Andun po kami. Diba?